Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Samuel. Taong 1964, Sinundulan, Antique. Dalawang dekada nang nakalilipas, magmula noong nanirahan ang pamilya ni Samuel sa lugar ng Sinundulan. Anya, na noong bata pa siya, wala pa gaanong tao sa lugar na yon. Maliit man at payak ang buhay sa baryo, hindi nila ito alintana dahil sa marami naman silang napagkukunan ng pangkabuhayan. Magkakakilala rin silang lahat, kaya halos nagtutulungan sila sa mga bagay-bagay. Ang kaso lang, pagsapit ng taong ito, masyado ng maraming tao sa kanilang baryo. Dahil dito, hindi niya maipagkakaila na nagkanya-kanya na sila. Wala naman yung problema para sa kanyang pamilya, sa kadahilan ng di lang naman iisang pamilya ang kadugo nila sa lugar. Marami rin sila roon kahit papaano, kaya kahit wala na yung iba nilang kakilala, nagagawa pa rin nila ang kanilang mga trabaho. Ang kaso lang, habang marangya pa rin silang nakakapamuhay dito, kapansin-pansin ang pagtitiis ng mga kaibigan nilang malayo sa kanila. Dagdag pa niya na, kung tutuusin wala naman talagang problema sa kanilang lugar. Maayos ang mga tao, palaging tahimik, at higit sa lahat, madalang lang kung magkaroon ng gulo. Kapag kasi may mga nag-aaway, idinadaan nila ito sa maayos at maginoong usapan. Sa ganoong paraan, maagapan nila kaagad ang gulo na maaaring humantong sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Subalit ayon kay Samuel, na kahit gano'n nakaligtas ang lugar nila, hindi pa rin dito dapat magtiwala. Ilang metro kasi mula rito, merong malawak na sapa. Hindi naman ito gaanong kalaliman, pero sabi-sabi noon ng mga matatanda ang tungkol sa mga kakaibang kababalaghan na nangyayari rito. At sa maniwala man kayo o hindi, marami umano roong kaluluwang nagpapakita. Ang pinakasikat doong kwento ay yung kwento ng tito niyang si Manolo. Ayon sa kwento nito, na noong gabing nangunguha ito ng mga alimango at maliliit na hipon, napansin nito ang tila bang pag-iba ng ilog. At sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang sumalungat ang agos nito. Nakarinig din niyo ng kanta na bumalot sa lahat ng direksyon, kasabay ng pagsiangatan ng libu-libong kaluluwa na nagmula sa ilalim ng sapa. Sa sobrang dami ng mga ito, nakita nito ang pagliwanag ng buong paligid bago nito masilayan ang pagdaan sa kalangitan ng isang dambuhalang nilalang kasama ang hindi mabilang na mga aswang. Dagdag pa nito na pagdaan ng mga nilalang na yan, maliit na porsyento ng mga nakabuntot dito pumunta sa lugar nila para manalasa. Wala na itong naging ideya sa mga nangyari, ngunit pagsapit ng sumunod na araw, nalaman nila na 3 sa mga kababaryo nila ang bigla na lamang nawala. Marami ang nagbigay ng sarili nilang opinyon at kuro-kuro ukol dito, pero hindi nila yun napatunayan hanggang sa nalipasan na lamang ito ng mga buwan at taon. Naging masigasig din ang kanilang paghahanap, subalit dahil sa kawalan ng ebidensyang makapagtuturo sa kinaroroonan ng mga ito, naging imposible ang lahat. Hindi naglaon, dito na nagdesisyon ng pamilya ng mga biktima na sumuko na. Pinag-ingat na rin nila ang kanilang mga mahal sa buhay sa takot na muli na naman itong mangyari sa kanila. Ilang buwan ang lumipas matapos sumuko ng pamilya, dito na nagsimulang pumutok ang kwento ng tiyuhin niya. Kaya ito na ilabas ng kanyang tiyuhin, gawa ng nalasing ito sa isang inuman. Hindi nito namalaya na nakapagkwento na pala ito ng sarili nitong karanasan. At dahil dito, kung kaya't kinagalitan din ito ng pamilya ng mga biktima. Pero hindi rin naman yun nagtagal, dahil sa mga palusot nito, na kesyo, gawa-gawa lang ang bagay na yon, wala itong katotohanan at kwentong lasing lang. Ang naging problema lang,
Kahit nakumbinsi nito ang pamilya, marami pa rin ang naniwala sa kanya. At magmula noon, lumabas na ang iba't ibang bersyon ng mga kwento ukol sa malaking ilog na nasa harap ng baryo. Marami ang natakot at naniwala. Pero marami rin ang naniniwalang hindi yun totoo at pawang bunga lamang ng malikot na imahinasyon ng tao. Subalit para sa pamilya nila Samuel, hindi nagsisinungaling ang tiyuhin niya. Wala ito sa dugo nila, kaya masyadong imposible na paniwalaan ang ganoong alegasyon laban sa kanilang pamilya. Ilang buwan nang lumipas pagpasok ng taong ito, nagpatuloy ang pangunguha nila ng mga hipon at isda. Madalang na sila noon kung manguha ng alimango sa kadahilan ng hindi ito ang tipo ng pagkain na gusto ng kanilang mga magulang. Maging sila man, aminadong di hamak na mas masarap ang isda dahil sa bukod hindi ito mabusisi kung kainin, marami ring luto noon ang pwede nilang gawin. Ayon sa kanya, sanay na siya sa ganoong trabaho kaya kahit naaabutan sila ng gabi, hindi sila gaanong nag-aalala kahit napakadilim ng tubig. Yun nga lang, kapag mga ganoong oras na, literal na nagmamadali na sila. At bago pa man sumapit ang 8:00 ng gabi, ugali na nila na dapat makauwi na. Ganon at ganon palagi ang kanilang ginagawa at sa awa naman ng Diyos, walang nangyaring hindi inaasahan. Ang kaso lang pinuno, habang tumatagal may napapansin ng kakaibang mga bagay itong si Samuel. Aminado siya na siya lang noon ang nakakakita, gawa ng kapag kasama niya ang mga kadugo nila, wala itong kaide-ideya sa mga nakikita niya. Ayon sa kanya, nagsimula ito noong nakakita siya ng kaluluwang naglalakad sa tubig. Nakasuot ito ng puting damit, tapos yung ulo nito binabalot ng nakakabulag na liwanag. Gustong-gusto niyang habulin ang nilalang na yon, subalit dahil sa kasama niyang mga tiyuhin niya, umakto siya na parang walang nakikita. 3 araw niya itong tiniis hanggang sa dito niya na mapansin ang isang mahabang tulay na nasa ibabaw ng ilog. Gabi lang itong nagpapakita, kaya naman malakas ang kutob niya na hindi ito pangkaraniwan. Mag-iisang linggo rin niya itong pinagmasdan, kaya naman ang mapagtanto niya na wala roong mga nilalang na dumaraan, dito na siya naglakas loob na pasukin ito. Alam ni Samuel na siya lang ang nakakakita nun, kaya hindi na siya nagsayang pa ng oras na mausisa kung ano ang nasa likod ng mahabang tulay na kanyang nakikita. Ilang araw din niya itong ipinagtanong kung kani-kanino, pero walang nakakaalam ng tungkol dito. At ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, karamihan sa mga matatandang na tanong niya, parang hindi alam ang tungkol dito. Dahil sa bagay na yon, nagdesisyon siyang sabihin na lamang yon sa kanyang tiyuhin. Alam niya kasi na sa lahat ng taong dapat niyang pagtanungan, ito ang makakaunawa. At dahil dito, hindi na siya nagdalawang isip pa na kausapin ito ng pribado. Yun nga lang, hindi ito naging madali, gawa ng marami ring trabahong pinagkakaabalahan ang tiyuhin niya. Mabuti na lang talaga, nakahanap siya ng pagkakataon, kaya naman nagawa niya itong matanong ukol sa bagay na yon. Ilang oras bago sumapit ang panunulo, kasalukuyan na sila noong nag-uusap ukol sa kanyang mga nakita. Lahat ng bagay inamin niya, para naman kahit papaano, maramdaman ito na nagsasabi siya ng totoo. Nang marinig naman ng tiyuhin niyang si Manolo ang lahat ng tungkol dito, kitang-kita niya ang matinding pagkagulat sa mga mata nito. Halos magsasampung minuto itong natahimik hanggang sa dito na ito nakahugot ng lakas ng loob para magsalita. Ayon sa tiyuhin niya, may mga naririnig na siyang kwento ukol sa bagay na yon, pero hindi niya ito makumpirma. Matagal-tagal na rin ang marinig niya ito, kaya di niya inaasahan pa na muli niya itong maririnig sa bibig ng mga taong mas nakababata sa kanya. At ang mas nakakagulat pa sa lahat, nagmula ito sa bibig ng pamangkin niya na halos mag-iisang dekada ang kanyang tanda.
Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito na nga niya ito tuluyang nakumbinsi. At kahit hindi pa gaanong malinaw ang kanyang mga kwento, nagdesisyon itong sumama sa kanya. Pagtatapat pa nito sa kanya na sa mga ganoong sitwasyon, hindi niya kailangang lumakad ng mag-isa. Kung hangad niyang malaman ang katotohanan, kailangan niyang magkaroon ng seguridad upang ligtas na makauwi at maibahagi ang kanyang karanasan. Tamang-tama, Samuel. Kabilugan ng buwan ngayong gabi. Malakas ang kapangyarihan ng mga yan, kaya hindi magiging malabo na makita mo rin sila. Minsan ko na silang nasilayan, kaya nananampalataya ako na hinding-hindi ito magiging imposible. Wika ng tiyuhin niya. Nang marinig niya ang sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Maging siya man kasi noon, aminado na walang kaide-ideya sa mga pinaniniwalaan nito ukol sa lugar na pupuntahan nila. Pagsapit naman ng gabi, kasama ang kanilang mga kadugo, dito na sila nagsimulang umusad patungo sa ilog. Kahit makulimlim ang panahon at panaka-naka ang pag-ulan, hindi sila nito nagawang pigilan. Ganon din ang pagpapakita ng buwan sa kalangitan. Kalahating oras bago sumapit ang 8:00 ng gabi, habang naghahanda ng umuwi ang kanilang mga kasama, silang dalawa naman ay panay na ang pagmasid sa buong paligid. Ang kaso lang, taliwas sa kanilang inaasahan, hindi nila kaagad nakita ang tulay na kanilang hinahanap. Kung ano-ano na rin ang ginawa noon ni Samuel, pero nanatili pa rin silang bigo. Maya-maya pa, dala ng pagmamalabis na makita ang hinahanap nila, inabisuhan nila ang mga kasama nila na mauna na. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, bigla naman itong umatungal, gawa ng ang gusto nito, sabay-sabay na silang umuwi. Subalit nang marinig niya ang sinabi nito, nanindigan siya sa nais niyang mangyari. Kung ano-ano na rin ang palusot na naisip niya, subalit sa kasamaang palad, nanatili pa rin itong mahigpit sa kanya. Pag sinabi ko na sama-sama tayo, sama-sama tayo. Huwag mo akong pagmamatigasan, Samuel. Baka nakakalimot ka. Dahil sa sinabi nito, bigla siyang napatahimik. Gusto na nga sana niya noong sumunod, pero nang mapansin niyo ng tiyuhin niya, agad siya nitong hinawakan, sabay sagot dito ng, "Ako na ang bahala rito. Sagot ko na ang anak mo. Sige na, mauna na kayo. Susunod din kami maya-maya lang." Nang marinig naman ito ang sinabi ng tiyuhin niya, bigla itong napatahimik. Hindi yun kaagad nakapagsalita, gawa ng parang pinag-isipan nito ang kanyang mga sasabihin. Paglapit naman ito sa kanyang tiyuhin, wala na rin yung nagawa kundi ang sumang-ayon sa nais nitong gawin. Kahit papano kasi, nakakatulong ito sa kanila ng malaki. Kaya wala itong makitang rason para pagdamutan sa ganoon kaliit na pabor. Matapos namang mag-usap ng dalawa, agad namang umalis ang grupo nila. Maya-maya lang, nang makalayo na ito sa sapa, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad sa pangpang hanggang sa makalayo na sila sa baryo. Magdadalawang kilometro rin ang nabaybay nila noon bago nila nakita ang mahiwagang tulay na minsan na niyang nasilayan sa lugar. Ayon sa kanya, na noong nakita nila ito, sobrang liwanag nito dahil sa buwan. Ngunit sa ilalim ng tulay, nakapagtatakang napakadilim. Wala ka halos doon maaaninag, kaya naman sa takot nilang magtsuhin, hindi na sila roon naglakas loob na lumapit. Ang ginawa nilang dalawa, umakyat sa itaas ng ilog para puntahan ang bukana ng tulay. Ilang minuto pa ang lumipas, narating naman nila ito, kung saan doon na bumungad sa kanila ang napakagandang arko ng tulay na gawa sa purong ginto. May mga barikada rin ito sa pagitan ng daan upang masiguro ang kaligtasan ng mga nilalang na nagmamay-ari nito. Matapos naman nila itong masilayan, walang takot sila roong dumaan. Noong una, normal naman ang lahat, ngunit nang nangangalahati na sila, napansin nila na parang nawawala ang tulay,
kapag hindi na ito tinatamaan ng liwanag ng buwan. Dahil dito, hindi sila nagdalawang isip na magmadali hanggang sa marating nila ang kabilang ibayo nito. Akala nila purong kakahuyan pa rin ang masisilayan nila roon, pero pag silay nila, bumungad sa kanila ang isang napakalaking bahay. Hindi nila mawari kung palasyo ito, imperyo, o kung ano, gawa ng kung titingnan mula sa malayo, para itong isang malaking bundok na may malaking bahay sa pinakagitna nitong bahagi. Napapaligiran din ito ng matataas na pader na animoy nagsisilbing depensa para sa mga hindi inaasahang bisita. Matapos naman nila yung masilayan, doon na sila dahan-dahang pumasok. Wala mang ideya sa maaabutan nila, pawang lakas na lamang ng loob ang kanilang pinanghawakan. Aminado kasi silang dalawa na kung hindi nila ito gagawin, habang buhay silang dadalawin ng multo ng kahapon. At para makatakas sa ganoong sitwasyon, kumbinsido sila na kailangan nilang malaman ang tungkol sa lihim ng mahiwagang lugar. Sa loob ng halos 10 minutong pag-iikot, marami silang nakitang kabahayan na walang naninirahan. Sa estado ng mga ito, parang matagal nang inabandona, kaya hindi na sila roon nagtagal pa. Isang lugar lang kasi noon ang gusto nilang puntahan, at yun ay walang iba kundi yung dambuhalang bahay na siyang sentro ng lahat. Hindi nagtagal, buhat sa bilis ng kanilang pag-usad, narating nila ito ng walang kahirap-hirap. Pagsilay nila sa printera ng mansyon, tumambad sa kanila ang napakalaking pinto. Hirap na hirap silang pagbuksan ito, kaya naman matyaga silang nag-ikot upang maghanap ng pwedeng madaanan. Mabuti na lang talaga, may nakita silang nakabukas na pinto, kaya nakapasok sila. Unang bungad pa lamang nila sa loob, nakita na nila ang mga figura at mga damit na nagkalat sa paligid. Kapansin-pansin din ang magagandang kagamitan ng bahay na animoy isang magarang pamilya ang minsan doong tumira. Ngunit sa kabila ng kamanghamanghang bagay na kanilang nasilayan, merong 2 bagay na agad umagaw sa kanilang atensyon. At ito ay walang iba, kundi ang punong kasing puti ng perlas na may umaagos na tubig galing sa kisame at ang berdeng medalyon na nakalutang sa hangin. Ilang metrong taas ng pagkakalutang nito, kaya kahit talunin, sigurado silang hindi nila ito maaabot. Dahil dito, nagdesisyon silang kunin ng sabay ang mga bagay na kanilang nakita. Malakas kasi ang kutob noon ng tiyuhin niya na may mangyayaring hindi maganda sa oras na mabigo silang pagsabayin ng pagkuha nito. Nang marinig naman yun ni Samuel, di na siya nagdalawang isip na sumunod. Alam niya kasi na may punto ang kanyang tiyuhin, kaya naman agad nila itong ginawa. At bilang ang tiyuhin niya ang mas mataas sa kanilang dalawa, ito ang kumuha ng medalyon. Hindi naman niya ito gaanong inisip. Lalo pat sa mga sandaling yon, wala siyang ibang nais kundi ang makuha ang mga bagay na kanilang ipinunta. Walang sabi-sabi, paglundag ng tiyuhin niya, agad niyang binunot ang puno kasabay ng pagkuha nito ng medalyon. At sa isang kisap mata, nakaramdam sila ng pag-uga ng paligid kasabay ng dahan-dahang pagdilim ng kanilang paningin. Hindi nagtagal, nadatnan nila ang kanilang sarili sa ilog, hawak-hawak ang mga bagay na kanilang nakuha. Hindi nila maisip kung paano ito nangyari, gawa ng masyadong malayo ang narating nila kung ikukumpara sa lugar na kanilang napuntahan. Kapansin-pansin din ang pagdilim ng paligid na animoy tapos na ang kabilugan ng buwan. Ilang minuto pa ang lumipas, pagtayo naman nilang magtiyo, agad naman silang lumakad pabalik ng baryo. Akala kasi nila ilang oras lang silang nawala, pero pagdating nila roon, laking gulat na lamang nila nang mapansin nilang nakabukas pa rin ang bahay nila Samuel habang may mga malalaking siga sa paligid. Marami rin doong nagkakatipong tao, kaya naman dali-dali sila roong lumapit. Subalit nang umahon sila sa pangpang,
Yung hawak-hawak niyang puno ay bigla na lamang naglaho. Ang hawak naman o medalyon ng tsuhi niya ay pasimple nitong inilagay sa bulsa habang mabilis na naglalakad. Gusto sana niya itong tanungin ukol dito, pero nang akmang gagawin niya na ito, nakaramdam siya ng hiya. Dahil sa pangyayaring yon, pinili na lamang niyang manahimik. Alam ni Samuel na hindi ito ang oras para roon, kaya pansamantala pinalagpas niya ang lahat. Paglapit naman nilang dalawa sa bahay, agad niyang nakita ang tatay niya na abala sa pakikipag-usap sa mga kadugo nila. Bakas din sa mukha nito ang matinding pagod, indikasyon na hindi ito nakakapagpahinga ng maayos. Dala ng kuryosidad, dali-dali naman siya roong lumapit, kasabay ng pagtanong dito ng, "Tay, magandang gabi ho. Bakit nandito pa rin kayo? At anong ginagawa dito ng mga tsuhin ko sa ganitong oras? Meron bang nangyaring hindi namin alam?" Nang marinig naman ito ng kanyang ama, bigla itong napatingin sa kanila. At imbis na magsalita, dali-dali siya nitong nilapitan sabay yakap sa kanya. Pahigpi na rin yung umiiyak, kaya naman para maliwanagan siya, doon niya na yun tinanong ng tinanong hanggang sa malaman niya na 3 araw na pala silang nawawala. Pagkarinig naman ng tsuhi niya sa sinabi nito, agad yung umalis. At magmula noong gabing yon, hindi niya na ito nakita pa. Akala niya na natili lang yon sa kanilang tahanan, pero nang pinuntahan nila ito, napansin nila na yung bahay nito ay palagi ng sarado. May mga indikasyon namang may tao sa loob, pero sa tuwing kumakatok sila, walang nagbubukas. At syempre bilang mga kadugo, dito na sila unti-unting naalarma. Naisip kasi nila na baka may nangyari rito noong mga panahong nawala silang magtiyo. Nang marinig naman ni Samuel ang agam-agam ng kanilang mga kadugo, doon na siya nagbigay ng iilang impormasyon ukol sa mga bagay na pwede roong mangyari. Ayon sa kanya, marahil sinumpa ito nung lugar na pinuntahan nila. Malakas din ang kanyang kutob na may kaugnayan ang mga nangyayari sa tsuhin niya sa medalyong kinuha nito. Mariin din niyang inilahad na para makumpirma ang lahat ng yon, kinakailangan nila itong makausap ng harapan upang mapaamin ito sa kasalukuyang nangyayari sa kanila. Dahil sa kanyang sinabi, hindi na noon nagdalawang isip ang tatay niya na buksan ang pinto ng pamamahay nito. Paulit-ulit niya itong kinatok, kaya naman nung wala pa ring sumasagot, dito niya na ito tinulak ng malakas hanggang sa napilitan na siyang tadyakan nito. At sa pagbukas naman ng pinto, bumungad sa kanya ang napakadilim na sala ng bahay. Pagsilay naman doon ng kanilang mga kasama, paisa-isa ito roong pumasok para buksan ang lahat ng bintana. Matapos nun, unti-unti nang lumiwanag ang paligid. At kagaya nga ng inaasahan, bumungad sa kanila ang bahay na napakarumi na, animoy ilang araw nang napabayaan. Bagaman ganon ang estado nito, nasisiguro niya na meron doong nakatira. May mga bakas kasi ng yapak silang nakita, kaya naman agad nila itong hinalughog hanggang sa makita na nila ang pamilya ng tsuhin niya. Taliwas noong mga nagdaang linggo, napakadudungis na ng mga itsura nito. Aminado rin silang hindi na yun naliligo dahil sa baho na lumalabas sa kanilang mga katawan. Ngunit ang mas nakakaalarma sa lahat ay yung kakaibang kilos ng pamilya. Yun bang parang hindi na sila nito kilala? Makailang beses na rin yung kinausap ng tatay niya pero imbis na sumagot ito, palingulingu lang ito na animoy walang kapasidad na magsalita. Ilang minuto pa ang lumipas, lumabas ang tsuhin niya bitbit ang isang mahabang talibong. Dali-dali yung lumapit sa kanila at nung makaharap na nito ang tatay niya, bigla nitong initak ang leeg nito. Sa sobrang bilis ng pangyayari, nakatakbo pa ito pabalik sa kanila. Ngunit dahil sa dami ng dugo na nawala sa katawan nito, agad din yung bumulagtas sa lupa. Nang masipat naman yun ang kanilang pamilya, agad nila yung pinagkumpulan habang nananatiling nakadepensa ang mga tsuhin niya
upang hindi basta-bastang makalapit si Manolo sa kanila. "Tiyo! Bakit? Anong kasalanan ng tatay ko?" Galit na wika niya rito. Nang marinig naman ito ni Manolo, sa halip na sumagot, ngumisi lang naman ito. Pagkatapos naman siya nitong titigan, agad yung tumaligod sa kanila na animoy meron pa itong binabalak. Maya-maya pa, napansin na lamang nila ito na dahan-dahan ang naglalakad papalayo. Paglabas nito ng bahay, dito na nila pinagkumpulan ng kanyang ama sa halip na sundan at hulihin ang tiyuhin niya. Akala niya mamamatay na ito, pero paghawak niya rito, may kakaibang milagrong nangyari. Sa hindi malamang dahilan, may mga napansin siyang likidong bigla na lamang lumabas sa kanyang katawan. Dali-dali itong pumasok sa loob ng sugat ng tatay niya, hanggang sa makita na nila ang mabilis nitong paghilom na animoy hindi man lang ito nataga. Pagbalik ng lakas nito, agad naman yung tumayo, kasabay ng pag-utos nito sa mga kadugo nila na sundan itong si Manolo. Ang kaso lang, dahil sa pangyayaring yun, hindi ito kaagad nakasunod. Mas pinili kasi ng mga itong kausapin siya kaysa sundin ng tatay niya. Dahil dito tuluyan ng nakatakas ang hinahabol nila. Dumaan pa ang mga araw. Habang patuloy nila itong hinahanap, nabalitaan nila ang kakaibang pangyayari sa karatig lugar. Base sa mga taga-baryong nakarinig ng mga usap-usapan doon, meron doong kinatay na pamilya sa kasagsagan ng gabi. Ayon sa mga unang saksi, maaaring pinatay ito ng mga taong may lihim na galit sa kanila o hindi naman kaya'y sinalakay ito ng mga aswang. Sa ganoong istorya lang umiikot ang kuro-kuro ng mga tao roon, kaya nang marinig nila ang tungkol dito, hindi na sila nagdalawang isip pa na pumunta roon para makiusyoso. Halos inabot din sila ng 1 linggo kakamasid bago nila nakumpirma na meron doong kaugnayan ang tiyuhin niya. Ang mas nakakalungkot pa sa lahat, nalaman ng mga tiyuhin niya na nagtaglay ito ng dugo ng aswang. Marahil yun ang rason kung bakit pinatay nito ang pamilyang yun. Malakas din ang kutob nila na nagtatago lang ito sa mga malalapit na lugar, kaya naman habang may pagkakataon pa, hinalughog na nila ang paligid. Ang problema lang, kulang sila noon sa tao, kaya kahit mga nakababata sa kanila, isinama na nila. Ang gusto kasi noon ng pamilya, manatili lang sa kanila ang problema, kaya hindi na sila nagdesisyong humingi ng tulong pa sa iba. Sa pagpapatuloy ng kanilang paghahanap, wala pa rin silang nakikitang senyales ng pamilya ng tiyuhin niya. Akala nila magiging imposible na ito, pero dumating ang araw na may nakausap silang magsasaka na nakapagturo sa kinaroroonan nito. Natagpuan nila yon sa isang liblib na parte ng nyugan, kung saan nakapagtayo ito ng maliit na barong-barong. At para masorpresa ito, gabi nila yon pinuntahan. Subalit imbis na ang tiyuhin niya ang masorpresa, parang sila pa. Paglapit kasi nila sa lugar, bumungad sa kanila ang mga sampayan ng karne na merong mga nakasabit na katawan ng tao. Hindi lang ito basta-bastang nakasabit, dahil ang mga karning yun wala ng balat at laman loob. Pinagkukumpulan na rin ito ng mga langaw at malayong-malayo pa lang, amoy na nila ito. Pagdating naman nila sa bakuran malapit sa kubo, doon nila nakita ang tiyuhin niya na naglalakad ng patuwad. Umaangil din ito ng napakalakas at pagsilay nito sa kanila, bigla sila nitong sinunggaba ng buong puwersa. Ngunit nang masipat ito ng mga tiyuhin niya, agad nitong hinugot ang kanilang mga sundang habang nakaharap sa nila lang ang mga dala nilang sulok. Paulit-ulit din nila itong binugaw, kaya naman hindi ito basta-bastang nakalapit. Ngunit nang matunugan naman yon ng mga kamag-anak nito, paisa-isa na rin itong lumabas ng kubo. At kagaya ng tiyuhin niyang si Manolo, ganap na rin itong mga demonyo. At sa estado ng mga yon,
Parang wala itong kapasidad na mag-isip ng diretsyo, kaya naman madali nilang naisagawa ang kanilang mga plano. Sa pagpapatuloy naman ng pangyayaring yon, halos maraming beses na muntik nang may mapaslang sa kanila. May mga kasamahan na rin silang naidadarag papalayo sa grupo at mabuti na lang talaga nababawi nila ang mga ito. Dahil sa pangyayari, doon na unti-unting naging mahinahon ang mga nilalang sa pag-atake. Hindi nagtagal, nang makadistansya ang mga ito sa kanila, bigla itong tumigil sa pag-angil. Isa-isa yung tumitig sa kanya, naanimoy siya ang pakay ng mga ito. Matapos nun, may kinuha itong itim na garapon sa kanilang mga kasuotan. Dahan-dahan nila itong ipinahid sa kanilang mga katawan habang taimtim na nagdarasal. Hindi nagtagal, makalipas lang ang ilang segundo, tinubuan ito ng malalapad na pakpak at mga sungay. Umunat din ang husto ang kanilang mga binti, gayon din ang kanilang mga braso hanggang sa napakalayo na nila sa dati nilang mga anyo. Ngunit kahit nakakatakot ang itsura ng mga ito, hindi pa rin sila nagpatinag. Buong tapang nila itong kinaharap hanggang sa tuluyan na nila itong malipol kapalit ng buhay ng 3 niyang tiyuhin. Nakakalungkot man para sa kanila ang pangyayari, naniniwala sila na mas mainam na ito kaysa mabuhay ang kanilang pamilya sa kahihiyan. At magmula noong nangyari yun, Pinuno, inalam na ni Samuel ang kakayahan na kanyang nakuha sa mahiwagang mansyon na nagpapakita sa ilog ng sinuntulan. Laking pasasalamat na lang din ni Samuel dahil yung kwento na ito umikot lang sa kanilang pamilya. Kaya lahat tayong nakikinig ngayon kay Pinuno ay napakaswerte dahil minsan nating narinig kung ano ang napapaloob at kakayahan na tinuturing ng kanilang pamilya na nakakatakot na medalyon ni Manolo.